The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Hello mga kaututang dila, ito ulit ako si Jay. This is Reggie. And this is Chupat. Okay, medyo pagod na si Reggie, napapahiga na, pagpasensyahan nyo na. So, ang topic namin ngayon is ito, nabasa namin to. 7,000 stake issue. Basahin ko lang yung context parang ang nangyari kasi dito, merong babae na i-donate siya nung lalaki, tapos dinala niya yung babae dun sa sa dinner, para mag-dinner sa isang mamahaling restaurant. Mayaman naman daw yung lalaki, so tingin niya na bad trip sa kanya kasi hindi niya pinagbigyan ng kiss sa pisngi na hinihingi niya. Nanghihingi kasi ng goodbye kiss yata yung lalaki after nila So, ang nangyari, parang siningil siya ng share sa bill nung date. Tapos, parang nagalit kasi yung babae kasi parang yun nga, nung hindi niya pinakiss sa pisngi, parang sinisingil siya. Sabi raw ng babae, bakit mo ko sisingilin? Akala ko ba libre mo? Parang sabi, nag-take out daw pa kasi yung babae para sa aso niya. Wow. Sosyal, yung aso. So yun, parang ganun yung nangyari. So dahil doon, instead na, hindi lang kasi parang kapag kain nila doon, parang may kasama pang take out yung babae na para doon sa per baby niya. Per baby. Alagang aso. Oo. Or pusa. Ano ba yung alaga niya? Pusa, aso. So yun. Per baby. Bulit na yan. Anong tawag mo sa anak mong sanggol? Jay. Kung anong tawag mo per baby, ano yun? Hairless baby. Di ba? Ewan ko sa nila. Bakit per baby tawag mo? Yung tawag mo sa ordinary baby. 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 Hairless baby. Diba? Alaga. Baby. Babyin mo na lang, huwag na fur baby. Pero na kasi yun, tawag mo talaga yung medyo wala tayong magagawa sa matin talaga mundo ngayon eh. So, ikaw, anong mo doon? Una, nagaya is lalaki. Pangalawa, nagdi-demand siya ng goodbye kiss. Good night kiss. Good night kiss. Di mo pwede pilitin yung babaeng humalik sa'yo. Yun kasama na rin yun sa parang harassment na yun Kung namimilit ka na, halikan ka, hindi mo makukuha talaga puso ng babae sa ganong kamahal na presyo. Siguro mahal mo pa na konti. Hindi. So, si babae naman, syempre, sabi niya, siya rin naman nagsabi na parang tinik advantage niya na nandun na sila na makakain ng steak. Hindi naman siya pagiging patay gutom, pero miski naman nagbibigyan naman talaga sa Pilipino makakain sa mga ganong kamahal na restaurant. Ako, never pa ako nakakain sa ganong kamahal na restaurant. Ako rin, 7,000 steak. Wow! Burger steak nga burger steak lang kaya kong kainin Hindi ako kumakain. Yung sabi nga, tinanong ko yung bank account ko, tinanong ko yung AI, kung ano mabibili kong Apple product sa bank account ko. Ang sagot sa akin, apple juice. So yun, sa akin lang, parang nagte-take advantage yung babae
gawang nagaya si lalaki. Si lalaki naman, bakit kailangan niya silin yung babae kung libre niya? Kasi nag-commit ka na, libre mo eh. Para hindi ka na good night kiss, hindi ka nakatikim ng pisngi, maniningil ka. Sinabi mo libre mo, walang bawian. Parang regalo, di ba? Binigay mo, bakit mo babawiin? Parang ang sabi niya kasi, hindi raw niya in-expect na gano'n naabot yung bill. Hindi niya in-expect. Pero nasa mamahal na restaurant siya nagaya. Oo. And then, Dapat in-expect niya yun. Kasi, ganun yung usual yung bill ng couple eh. Hindi naman, siguro. Depende sa restaurant siguro. Depende. Yun nga, sa restaurant na yun. Siya siguro sa restaurant na yun, di ba? Siya dapat in-expect niya yun. Parang ang kasi, nung nag-take out pa, kaya umabot. Nag-take out pa para sa per baby. Nag-take out daw kasi yung babae. Magkano ba yung bill nila dapat talaga? Kasi kulang yung di ba, details. So, kulang yung details. Magkano ba yung, kasi makikita naman sa bill nyo kung detail, di ba? Dapat detail nila kung ano yung sinisingil ng lalaki. Wagay, kung kaya, dapat nung para quits na lang, kiss na lang yung lalaki yung poor baby. Ako naman, ito naman ang point of view ko dyan. Unang-una, kung masasaktan ka dun sa ititreat mo, huwag ka magyabang. Yes. Unang-una, kung magre-react ka dun na bigla ka maniningil, huwag ka magyabang na Kung wala kang pera or kulang yung budget mo, ba't ka mag-aaya sa mamahaling restaurant? Unang-una, ikaw yung nag-aya eh. Kung inaya mo siya sa McDo, kahit mag-take out siya, hindi naman kayo abot siguro ng 7,000, di ba? Unless na lang nag-party, kayo. Nag-birthday party kayo. Kami nga, McDonald's, baka naman. Kami nga, nung kami sa Kabalin eh, di ba, nag-birthday, nagbinyag si Samantha, 15,000 yung package namin sa Kabalin. Pero nung ginawa namin na, di naman na puno yung 30 packs kasi sa Kabalin. So, actually, hindi nga umabot ng 20 packs eh. So, naghinaya kami sa binayad namin sa Kabalin. Kasi buffet yun, pero hindi naman ganun karami yung dumating na bisita. So, yung ginawa namin, nung sa birthday ni Samantha, is, babayaran na lang namin yung per head. Hindi na kami Hindi na kayo nag-reserve. Hindi namin nag-reserve. Nandun na nga kami sa labas, di ba? Nung binyag, di ba? Nag-reserve kami ng binyag. Tapos, nag-reserve binayaran kagad namin yung, nag-reserve kami. May mga bisitang hindi nakarating, kagaya mo. Kagaya ni Reggie kasi busy sa pagbubuntis ni Angge. Tsaka nung birthday. So, nung ginawa namin, pag-isip-isip namin, uli kami sa Kabalin nung first birthday ni Samantha, hindi na kami nag-reserve. Kasi, hindi naman weekdays yata yun. Then, tsaka hindi naman ganun hindi kapunuan. naman maraming tao. Tapos, mas kukunti pa nung birthday. Tapos, yun nga, binayaran per head, naglagay kami ng konting bala na happy birthday Samantha, maraming bata, dumating na libre sa Kabalin. So, ang laki ng tinipid namin. So, mabot ng bill namin ng less than 7,000. It all you can yan, pero mahigit ilang tao yung napakain namin. Mahigit, siguro kulang-kulang 20% din yung napakain namin sa Kabalin. So, imagine yung 7,000 is napakalaking halaga na para sa Kabalin, baka naman. Kabalin, baka naman. Sarap ng yung crispy, kangkong. Tsaka yung balat ng bangus. Yung gusto ko yun. Ako, hindi. Yung pa rin ako sisig nyo. So, ang ko kasi, kung hindi yun yung price na range na kaya mo, bakit mo dun dadalhin? Pangalawa, kung dahil naman hindi ka lang napagbigyan ng kiss, gusto mong maningil, talagang hindi ka makakakuha ng jowa ng ganyan. Oo. Kasi, investor ka lang. Kasama talaga yan, sugal yan. Oo. Tsaka tingin ko yung pamimilit na nangingi ka ng kiss, kamanyakan na yun eh. Hindi maganda yung intention mo sa babae. Oo, tsaka sa akin lang hindi maganda yung intention mo sa babae kasi bakit yung hihilingin mo sa kanya?
Hiling mo sa kanya maging ingat. Hatid mo sa bahay, tapos. Hindi yung kiss ang hihingin mo. Goodbye. Kapalit ng para lang sa... Goodbye kiss. Alam mo, kung ganun ang gusto mo, yung 7,000 mo, umanap ka na lang sa No, hindi lang sa mga... sa Red Light District, Beer House, Ispakol. Yun. Hindi lang isa makukuha mo sa 7,000. Oo. Kasi yun lang naman talaga hinihiling mo. Kung yung inaapol mo, Oo. may mga dyan, may mga... Tumawid ka lang sa overpass ng Cubao eh. Sasabihin sa'yo, yun ng post chicks, 800 lang. Kasi, parang tas doon naman kay girl, siguro, ang masasabi ko lang sa'yo, pag nililibre ka naman, medyo konting Pines. Oo. konting nipis-nipis. Oo, hindi naman yung... Hindi naman yung magte-take out ka pa. At sobrang advantage mo na yung pinakain ka. Huwag naman yung... Kahit, dapat nga tumanggi ka kung gano'ng kamahal yung restaurant sa akin lang. Oo, kasi pag nilibre ka niya sa mamahaling restaurant, ayan na yung mag-assumption na yan na Hindi, sa akin naman. sasagutin ka or ikaw na yung lalaki, magkakaroon na ng yan. Sa akin naman, depende. Siguro, na dinala mo ako, kunyari, sabihin natin Wolfgang. Diba? Dinala mo ako sa Wolfgang, ako yung babae, kunyari, ganda-ganda ako, kunyari, no? Pinunta mo ako sa Wolfgang, sa Taguig. Kakain tayo. Ang sinakyan natin papunta doon sabihin natin Maserati. Diba? Maserati yung sasakyan mo. Yan, Wolfgang, mali-mali sa'yo yan. Oo. Diba? Pero kung nag-commute tayo, papunta dyan, nag-bus tayo, Nag-grab ka. kahit sabi na nag-grab tayo, tapos mag-Wolfgang ka, ang presyo ng kain dyan, 25,000. Oo. Isipin mo naman, nag-grab kayo papunta dyan. Ibig sabihin, walang hindi ka naman. Ibig sabihin, Sikat lang yan. papasikat lang yan. Pasikat naman talaga si lalaki lang kung tutuusin Pero actually, aminado naman mga lalaki, pagka nangliligaw pa tayo, best foot forward talaga tayo lagi. Pero hindi ibig sabihin nun na pag nalaman mo na wala kang pag-asa, hindi ka pinaki sa pisngi, maningil ka. Oo. Hindi ganun. Oo. Ibig sabihin nun, wala kang pag-asa. Bukod ka na. Tsaka, ikaw naman na nagsadlak sa sarili mo dyan, ba't mo dadalahin dyan? Oo, ikaw nag-aya Ang dami naman kayo na sa Taguig, pwede ka naman mag-pizza or Oo, pwede naman kayo Meron namang mga restaurant, gagastos ka 1,000-2,000. Marami naman dyan, Angel's Pizza. Mga Angel's Pizza, baka naman. Busog naman kayo doon, Hindi ko ma-get yung point na yung first date kaya nila yun, pang ilang date na kaya nila yun. Hindi ko alam Pero, Tingin ko first date yun. malaba. Oo. Then, itong si lalaki, gusto magpasikat na mapera siya or gusto niya sampal sa babae na mapera. Kaya niyang bilihin ang maraming bagay. Kumbaga, good provider siya, gusto niyang pakita. Hindi good provider, siya. Hindi, magiging good provider siya. Pag sinagot mo ako at maging asawa mo ako, good provider ako. Cool kid. Bakit ka pa cool kid na rin dating? Hindi, usually kasi, parang, pa cool kid, pero yung iba kasi parang pineflex yung ganito na pag ako ang naging asawa mo, ganito magiging buhay mo. Parang ganun yun At mag-girlfriend-boyfriend pa lang tayo, lagi kang kakain dito. Oo, pero yung pala, pag hindi mo pinakis, titingin ka. Hindi ko magets kung mapera ba talaga si lalaki. Sabi niya naman dito sa nasabi ko naman na mayaman ka. I can safely say na mayaman siya. Sabi niya naman, I can safely say na mayaman siya. Na bad trip lang. Yung ego mo, hindi dapat nakakaano dyan. Kasi, it's kasama talaga sa risk ng ikaw yung nanliligaw, risk yan kung magugustuhan ka o hindi. Diba? Ikaw lalapit. Siyempre, ikaw yung manliligaw. Natural, ang nililigawan mo, yung gusto mo na. Ngayon, yung nililigawan mo, nandyan pa yung siya pa yung either papayag siya
Kung gusto ka niya o hindi. Ngayon, sa ganyan na, 7,000. Paano kung ano pala, na-impress na siya sa'yo? Hindi siya nagpa-kiss kasi gusto niya na mataas ang tingin mo sa kanya. Kumbaga ayaw niyang isipin mo siya na chipipay na nailibre lang, nagpa-kiss na. Oo. Siningil mo. O di, ay hindi pala to ano. Nagbago na yung tingin niya sa'yo. Nag-visit na ako sa post ni girl kasi if you will date me, you'll be also dating my fur baby. Ingit lang kayo kasi siya nakakain ng steak. Pinano pa niya talaga. Yun yung nakakabwisit dun naman sa babae. Na pinalags pa niyang nakakain ng steak yung kanyang alaga. Libre lang ng iba. Libre lang naman ng iba yun eh. Tapos ayaw mo naman bayaran si boy. Di ba sana kung babayaran mo si boy, di ba? Oo. Tapos saka ka magyabang na nakakain ng steak ang alaga. Oo. Kaya mo pakainin yung steak yan nung hindi ka binililibre? Oo. Yun yung nakakabwisit naman dun sa ano. Oo. Tsaka yun nga sabi ko, Konting nipis. Di ko mo may nagyaya sa inyo. Tatak. parang ano lang yan eh. Halimbawa, may nag-aya sa inyo sa birthday. Ikaw nangyari, inaya ka sa birthday. Dinala mo yung lahat, pati kapitbahay mo, inaya mo. May mga ganon. May mga ganong bisita sa Pilipinas na isa lang yung ano. Meron, ito, real, totoong pangyayari to. Birthday party ng pamangkin ko. Naghanda kami. May mga dinisplay kami na ano, kasi lalaki yung ano eh. Yung mga, alam mo yung mga, parang ganito, pero yung plastic, parang yung, parang salbabida na Spider-Man. Mga naka-display. Ngayon, yung ibang bisita, kasi for giveaway naman namin siya talaga. After. Ngayon, yung mga, meron kasing, meron kaming kaibigan na, katira sila sa squatters area. Medyo doon mo, intindihan mo na ng konti, na medyo kapos. Pero, kinukuha na nila yung mga souvenir. Habang nagpa-party pa, so talagang sinaway ko na talaga. Kasi, tapos, kuha ng handa, padala doon sa bahay. Sabi ko, wag naman kayong ganyan. Tapos ang tinitira pa yung mga sumpo, Siyempre, yun ang masarap eh. Sabi kong ganun. Kaya talagang, nilimitahan na namin yung paglabas ng kasi yung pinaka-take out, kung kakain kayo yan, okay lang. Pero yung take out nyo, ibibit-bitin nyo sa medyo konting nipis. Konting nipis. Matuto kang ng proper etiquette, kumbaga. Hindi po pwede yung gano'n naman. Kuha ka ng kuha. Parang naman yung iba, di ba? Tsaka, gaya na, date nyo, dinner date, take out. Pwede kayo mag-take out yung, kunyari, umorder kayo, may mga natira. Pwede nyo pa-take out. Pero yung, o-order ka for take out lang, medyo na yun. Iba na yun. Medyo, tapos sasabihin mo, ibibigay ko kasi sa aso ko. Restaurant. Unang-una, pag ikaw narinig ng chef, baka sampaling ka pa. Unang-una, sabihin ko sa'yo hindi mo dapat pinapakain ng mga ganyan ng aso. Kasi kung tutusin, either dog food or raw meat, talaga magandang ipakain ng aso. Yung mga ganyan, table food, nagiging pihigan ng aso dyan eh. Pero sa Pilipinas, kasi syempre, tira-tira. Pero hindi mo siya i-order ng steak. Hindi mo i-order ng sarili niyang steak yung aso mo. Saka pinagmalaki pa niya na pag dinate mo siya, dinate mo rin yung fur baby niya. Kasi sana isinama nyo na. Tapos doon, ipinaupo nyo doon, pinakain nyo doon. Malaman, hindi kayo papapasok sa restaurant. Pwede. Balayda ko, hindi kayo Hindi naman restaurant na hindi pet friendly, di ba? Hindi naman may... Kasi kahit naman ako, hindi naman sa gusto ko ng aso. Pero, ayoko nang kumakain ng may katabing aso. Diba? Mahilig ako sa pusa. Pero, ayoko naman yung pusa ko.
ititreat ko na as bisita, siyempre, alaga yan, alaga. Pet is pet. Oh, Diba? tsaka ayoko nang kumakain ako ng katabi ko yung aso, lalo na kung hindi ko naman aso yan. Mhm. Diba? Sa bahay, aso mo, kumakain ka, may aso, lumapit, pakainin mo, okay lang, pero nasa restaurant kayo. Sa restaurant kayo, kung fine dining yun, talagang yung lalo na, kasi tingin ko fine dining yung Oo, pinapainin. malamang sa presyo eh. Tapos, Eh. yung balahibo pa nan, di ba? Pero hindi yata sa Volcan yun. Steakhouse na nila sa tag. Siguro, hindi naman Wolfgang kasi. Wolfgang, siguro. Isang 30. steak lang yun. Isang steak lang siguro yun. Abot ng 25 to 30 sa Wolfgang. Okay. Yung pa, yung hell cake yan. Kay Oh, Gordon health. Ramsay. Oh, yung bago, yung nilabas ng... Hindi sigurado ro. Talagang mayayaman talaga makakain doon. Pero 7,000 is malaking halaga talaga siya. I-grocery nyo na lang. Eh, grocery mo na lang dapat. O, ilang sakong dog food yung mga bibili mo ron, di ba? Isa naman, isang beses mo lang papakain sa tanang buhay mo ng steak yung aso mo. Grabe. Tapos pinagmalaki mo pang, inggit lang tayo kasi nakakain si kang aso ko. Lul. Hindi kami naiinggit. Hindi kami Kami yung nahihiya para sa aso mo. Oo, yung aso Kasi mo. pinagmamalaki mo yung pinakain sa aso mo na hindi mo Oo, makain. it is just like, parang ninakawan mo na rin yung tao kung tutuusin. Kasi ano, para sa aso tapos pinakain mo roon, di ba? Baka akala Tsaka insulto yun sa chef. Oh, Hindi mo man insulto lang sa naisip. Hindi mo na naisip. yung chef kasi pinaghandaan niya para sa tao, hindi para sa hayop. Kung gusto mo, bumili ka ng, order ka ng, sa restaurant ng mga aso, meron mga chef, Meron mga mga ganun. gano'n. Ganon. Sa Tagaytay, meron nun, alam ko eh. Ikaw naman lalaki, unang-una, yun nga, kayo niningil. Oo, at saka hindi mo makukuha yung labo sa pera. Charge to experience na yan, napamali ka, ibig sabihin na, buti na nga naiwasan mo eh. Kung totoo sa'yo, sabi mo, Swerte mo na lang din kasi baka pag kayo mag-girlfriend boyfriend kahit wala kang pera, sa pa rin kakain kayo sa steak at pakakainin mo pa rin ng steak yung kanyang alaga. oo. Oo. Kasi, yung pero mabuti na rin hindi kayo nagkasundo. Kasi, ibig sabihin dyan pa lang hindi kayo magkasundo eh. Mm-hmm. Diba? Sa babae naman kasi talagang lumabas siya pagiging opportunistic niya. Oo. Then sa lalaki, good thing na lang talaga. Kasi iwas-iwasan mo yung ganyang babae. Tsaka, Hirap makasama yan. I-date mo siya, i-date mo yung aso niya. Tapos aabot ng 7,000 bill nyo. Pag naging kayo niyan, baka hindi man yan sa'yo, tulad din naman ng ex ng katabi ko. Di ba? Na laging yung time mo, yung pera mo, dapat sa kanya pupunta. wala namang hindi demanda pa. Si Regine. Pero yung time, Yung time kasi. sobrang mag-demand. Mahirap yun ganun. Mahirap yun. Oo. Kailangan yung naintindihan niya rin yung Oo. yung resources mo at yung mga kaya mo lang ibigay. So, siguro yung din Yung boundaries, bigyan niya lang Boundaries. respetuhin. pero para sa iyo din tigil-tigilan mo yung kamanyakan mo na pag gusto mo sa pilitan yung kiss, may bayad. Kung May gusto mo bayad. ng ganon, kung gusto mo nga ng ganon, Maraming- pakol, Doon sa overpass ng Cubao, hindi ko pa rin malilimutan yun. Kami sa Okay, kung gusto mo na yung 7,000 mo, punta ka sa amin, mag-book ka. Nagdagal mo lang, kulang yan eh. Mag-book ka, puntahan Thailand. Lady boy. Diba? dadaan ka pa lang, panay kiss ka na, panay chikinini ka na, dadaan Oo. ka sa district nila. I am lady boy. Yan. Ubusin mo. Magagawa mo lahat yan. Nagtatanong ng Xerox. Ang layo. Pasensya na, may nagtatanong ng Xerox sa aming travel agency.
So, gusto niya magpasero sa mukha. Gusto lang niya, nakita niya kasi kami nagbibideo, so gusto niya lang manggulo. Parang magpapansin. Pansin lang siya. Gusto niya pasero sa mukha niya. Gusto niya lang talaga. Pasero. Kasi, halata mo namang gusto niyang hindi naman talaga yun ang habol niya. Oh, halata namang nagkaroon lang siya. Pero hayaan mo na siya. Ganyan talaga. May mga taong KFP. KFP lang. So, yun, na-distract kami. So, So, balik kami dun sa date issue. the date issue. Hindi, ito naman, tips sa pagde-date. Ano mga matitip mo sa Wala pagde-date? akong malito sa pagdadate. Di ako marunong ligaw eh. Doon sa first girlfriend mo. Yung syempre ko kasi, kilala ko na siya nung parang napol na lang kami na walang ligaw-ligaw. Napol na lang kayo nung walang ligaw. Oo. Tindi. Tapos ito nga, yung asawa ko, nagsimula kami sa text message. Yung uso pa yung mga kalandun eh. Pero, siguro ko siya nabobola, pero pag, kasi, personally, hindi ako nagbibigay ng kalak-kalak, hindi ako naliligaw ng ganun na, tulad na, nagbibigay ng regalo, nagbibigay ng stop toy, na tinatapos sa basurahan. hindi siya nambobola. Hindi ako, Pero hindi ako mambobola, hindi, sabi mo kanina doon mo siya nabobola sa text lang kasi medyo yung So, imagination ko sa pagsusulat no, kahit di ako mahilig sa. So, Sam, alam mo na, binobola ka niya. Okay, so, si Reggie naman. Reggie, ano masasabi mo? Ayan, kailangan ko. Si Reggie, ang problema sa babae yan. Babae Siya ang problema ng mga babae. Pero, in fairness, si Reggie is seryoso yan pag naingat yan. Seryoso. Oo. Sa amin siya yung na broken heart na malalim. Hindi naman Hindi siya rin. broken heart. Parang, pero nung high school kasi, siya yung, hindi, actually pareho kami. Nung high school, pareho kasi kami ni Reggie na meron kami parehong nililigawan na babae. Pero magkaibang babae yun. Iba yung babae nililigaw, iba yung babae nililigaw ako. Nililigaw ko na agad. Iba yung kanya, iba yung sa dumating yung point na naging girlfriend namin pareho yung nililigawan ko tsaka yung nililigawan niya. Sabay kaming naging naging mag-boyfriend girlfriend. So, pero college na kami noon na ginagawa nangyayari para college pa si Reggie. Ako working na ako noon. Working ka na nun. Oo. Kasi nung una naging Working na rin yung girlfriend niya nun. working na rin yung girlfriend niya. talaga. Tapos yung girlfriend ko naman noon time na yon, yung girlfriend ko naman na yon, dati ko na siyang naging girlfriend, nag-break kami, tapos naging kami ulit. Hindi ka na nadala pa. Ganon. Hindi naman. Parang naging tapos siya nun parang walang working girlfriend ko noon. Ako yung may work. So, si Reggie noon, nag-aaral pa rin kasi, Sipang mag-aaral yan. 7 years sa college yan. Ano yan? Hindi. Kasi student assistant siya eh. Ano naman siya? Working student siya. Working student siya, kaya hindi siya makapag-full load. So, yun. Ang nangyari, parang nagde-date kami Tapos, ayun, dumating yung time na talagang, hindi nagtugma si Reggie tsaka yung babae. Break sila. Dumating din naman yung time na kasi ito yung kwento naman noon sa amin. Dating kami. Ako yung tipo na may date. Pero pag naggala tayo as friends. Si Reggie, kabarkada rin siya nung girlfriend ko. Nung time na yon. Ngayon, Christmas. So,
nag-aaya ng date yung babae. Okay. Yung ex ko na yon. Ngayon, si Reggie, break na sila nung girlfriend niya. Ngayon, parang, nasanay kami nagdo-double date. Ayayin din natin si Reggie. Sabi ni girl. Yeah. Girl Lou. Ngayon sabi ko, okay, ayayin natin para mas masaya. Sabi ko, kaya lang, ang ina-expect ko, since sinaya namin, si Reggie, ang lakad is as a barkada. Ngayon, lakad as barkada. Nagkita-kita kami. 3. Kami ng Alabang. Festival mo. Yung girlfriend ko, gustong manood ng sine. Okay. Pasko. Di na pang barkada yun. Metro Manila Film Fest. Ang haba ng pila. Ayaw ni Reggie. Ay, syempre ako rin. Ayaw ko. Pila. Tapos wala naman kaming gustong panoorin. Wala rin naman siyang Ano pa rin yan? na matandaan. No? Spider-Man pa yung mas panoorin. Manila Film Fest. Kasi minsan nagsasabay yan, di ba? Kaya naggal dati si Robin nun Pag hindi sasabay yan, Spider-Man sa Film Fest. Kawawa naman ng Pilipinong artista niya. Hindi naman. Pero, ang nangyari nun, tambay-tambay kami. Tapos nag-arcade kami. Nag-arcade kami ni Reggie. Nag-enjoy kami, syempre. Siyempre, yung dalawa. Hindi dalawa kasi isa na nga lang yung babae. Kami ni Reggie nag-enjoy. Yung girlfriend ko, hindi. Kasi wala na nga girlfriend si Reggie nun eh. Ngayon, tinopak. Nag-walk out. Ngayon, ang ini-expect niya, parang nag-enjoy bigla umuwi. Tapos pagdating nung dyan sa may Walter Mart, biglang bumaba, walk out. Niwanan kami. Okay. Ganon. Sabi ko, tara Reggie, ang aga-aga pa eh. Gala tayo. Naggala kami ni Reggie. Kita nyo kayo. Naggala kami. Tapos, nung after nun, hindi na kami kasi, nung time na yun, parang, siguro sabi ng iba, napaka, awful boyfriend ko kasi, pinabayaan ko na mag-walkout yung babae, tapos nung nag-walkout siya, hindi ko na sinuyo, break na kami, na gano'n. Pero, ang point ko kasi, nung first na naging kami, habol ako dun sa babae. Head over heels ako yung habol sa kanya. Dumating yung time na may work na ako. Siya walang work, parang di ba Reg? Parang na na yung ego ko na naging layback ka na. Hindi, pati yung ego ko na parang akala mo hanggang ngayon habol pa rin lang ako ng habol sa'yo. High school pa din. Di ba? Nagtatrabaho na ako eh. I'm a professional. Di ba? Pero gusto niya parang ginastos naman kita. Kumain naman tayo sa lab. Nagkataon lang na after ng nag-arcade lang muna kami. Inaya ka rin naman namin. Inaaya ka namin. Anong gusto mong gawain? Ay, wala kang sinasabi. So, yun yung nangyari. So, ang point ko doon is, talagang parang feeling ko noon, since second chance na yun, kumbaga parang Bayalo, so, na, it's a second chance, hindi talaga tayo nag-work, hindi tayo nagkiklik, di ba? So, kung hindi tayo nagkiklik as, bakit di na lang, naging friends naman kami after, pero hindi rin pala talaga kami talagang friends. Di ba, Reggie? Yes! Hindi tayo click friends! Si Reggie rin kasi, hindi na kami friends talaga noon. Na yun. Kabarkada namin siya dati, pero, ay, parang nabanggit ka na. Pakilip na lang. Sorry. Malalaman to nung isa. Ano nung isa yan, syempre. Tinatanong nga sa akin sino yung barkadang nawala. Yun. Ngayon, ayun. Pero hindi ko naman sasabihin yung reason ko bakit hindi Bakit may tinatanong? Obvious naman. Hindi, tinatanong niya kung sino yung sa barkada natin yung hindi ko na barkada ngayon.
Ngayon, pero hindi ko sasabihin kung ano yung reason kung bakit. Sabi na lang yun. Sabi na lang yun. Basta, Kung may message siya, basta sa ngayon, may message. yun yung reason hindi na kami friends nung nakakasama natin sa date. Kung papanoorin mo man to, pag chinex mo ako, ibig sabihin na panood mo to. Pero kung hindi, okay lang. Tungkol sa inyo to eh. So, yun. Tapos, siguro, yun talaga, masasabi mo na, kasi, nung time na yun, head over heels ako, dun sa girl. Sige, kahit wag mo nang i-blip kasi hindi ko naman sinabi yun. Oo. Anong pangalan na, Hindi naman malalaman ng iba, unless connected ka dun sa mga pangyayaring na ikwento. So, yun. Pero, yun nga, siguro, may mga bagay talaga na hindi talaga meant. And I'm so happy na hindi talaga kami meant kasi I found a partner na talagang okay naman, sinusuportahan naman ako. At dahil sa kanya, nakabili na ako ng cellphone. Masaya na ako na nakabili na ako ng cellphone. bago ba yan? Di ba yung luma niya? Ito yung luma niya. Pero masaya na ako. Kahit pa paano, S23, last year na model. Okay. Ang sabihin ng mga vlogger, fully paid. Fully paid. Ganun nino. Pang iPhone 15 Pro Max, fully paid. So, isa pa yun. When dating, siguro, dati kasi, minado ako. Nga sabi ni Patrick, hindi siya nag-effort. Nung high school, ako bilang flowers, ganyan, may pa stop toy. Kahit nga hindi ko nililigawan, may bigyan ko ng stop toy nun eh. Oo, kasi maya, rich kid kasi. Ko noon, medyo malaki yung baon ko kasi tas friendly ako sa kahit yung crush niya, hindi pala niya, hindi ko binigyan ng stop toy yung crush niya. Yung crush niya, Bakit? Bibigyan stop to yun. yung crush mo, Si Au, hi Au. kasi kaklog ko talaga yung kumariyaw. Aurya, Sa Amerika, bakit naman? Ito, kulit lang. Gcash ko. Send ka na ba? So, hindi, yung kumari ko na yun. Close kami and friendly ako. So, medyo talaga ako nun, medyo Galante sa medyo babae. hindi lang naman sa babae. Kahit naman kayo, di ba? Oo, galante siya sa amin. Siya Hindi yung ako, hindi kasi ako talaga, maisip masyado sa pera. Ako kasi, ako yung pinakuripot sa akin. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, pinakuripot ako. So, siguro, yun nga, nung dati, nag-effort ako yun. Rose, sulat pa ako ng tula. Letter, mga ganyan. Pero yung girlfriend ko ngayon, ang unang-unang irereklamo noon, sinasabi niya, wala kang pamansary, wala kang pa-anniversary. Kasi hindi talaga na ako nanligaw sa kanya. Parang na lang. Oo. Casual na lang. Casual na lang. Pero, kami yung talagang nagtagal. Tapos tsaka, hindi naman kahit na hindi ako nagre-regalo ng anniversary, mansary. Ngayon hindi ako nagbibigay ng mga ganong regalo. Siguro, minsan nga kahit birthday, hindi ako nakakapagbigay or nalilimutan ko magbigay. Pero, masasabi ko naman na anytime na mag-aya siya ng gusto niya kumain sa labas or nabibigay ko naman. Na kahit pa paano nag-effort naman ako na, kunyari, nakakasual lang, nasa bahay. Gusto ko ng pizza. Ay, ka na niya 7,000 na. Tapos, kumanta siya ng ganitong, gusto ko nang bumili ng ganito. Buti na lang, bawal sa kanya steak ngayon. Buti na lang, hindi siya mahilig sa steak. Bawal sa kanya steak ngayon. Okay, steak. Tapos yun, kahit pa paano naman, I try my best na. Pero, yun nga, hindi na lang siguro. Pero birthdays naman siguro, nagbibigay ako sa kanya ng budget na. Kahit minsan, nagta-travel kami, kaya sabi ko nga, galing lang kami sa
Korea. Kakagaling lang namin. Actually, hindi naman kami kasi business trip naman. So, Yeah. so, hindi rin kami masyado nakapag bonding. No? Pero, okay lang. At least, nakalabas kami ng bansa, unwind ng konti. Ng konti, kahit malamig. Malamig na ba roon? Malamig, pero tawa kasi ako lang yung may video ako doon na naka-shirt at t-shirt lang ako. Sabi ko, ako lang yata sa Korea ngayon na naka-shirt at t-shirt. Kasi isa lang yung jacket na nadala ko. Yun. Kaya mo naman, di ba? Oo naman. Ako yan, hindi kaya. Mga Koreano mo nagtataka nga ako. So, yun. Ano pa ba? To end na lang yung video, i-cap up lang natin. Huwag kang mag-pretend pag nanliligaw ka. Oo. Alam natin na best foot forward, pero at least yung papakita mo pa rin yung totoong pagkatao mo. Kasi kung hindi mo pagkatao yun, yung pinapakita mo, gaya niyang nung lalaki, Mayaman ka, papakita mong mayaman ka. Yaman-yaman ka, tapos biglang Bago gadget, tapos biglang rides. tapos pagkatapos pag hindi ka maniningil ka, lumabas din yung tunay mo galit. Mas mahirap yan kung kasal na kayo, di ba? Kahit maging sila. Yun pala. Nag-expect niya si babae na lagi mo siya nililibre ng ganyan kamahal. Ilalabas siya ng laging 7,000. Baka isipin niya, mga kadaling ka, maglalabas siya, mabigat, no? Oo. Tapos pangalawa, mga girls naman, medyo be considerate din. Hindi naman sa hindi porket ililibre ka is magpakapala na lang ng mukha. Baka naman nilibre ka, dinner date tayo, umorder ka isang buong lechon. Kahit di mo naman kakainin lahat yun, di ba? Be considerate naman kahit papaano. Lalo na kung nakita mo naman yung lalaki na nag-grab lang kayo, kaya sabihin na natin, nag-commute lang kayo, tapos i-date ka. Kasi minsan yung lalaki, saan mo gustong kumain kahit nag-commute lang kayo? Saan mo gustong kumain? Ayayin mo sa Wolfgang. Kalimitan na masagot ng babae, ikaw bahala. Oo nga, pero yun nga. Pero pag tinanong mo dun sa gusto mong restaurant o chipipin na restaurant, nakasimangot. Yun. Yun naman, yun yung Pero yun nga, be considerate naman sa... Hindi ko nakakondone yung lalaki dyan. Dapat Tapos, isa pa siguro, huwag din kayong magyabang kung hindi naman kayo yung naka-accomplish. Hindi naman ikaw yung nakapagpakain ng steak sa aso mo. Tinake out mo lang. Huwag mo naman ipagyabang. Diba? So, yun lang. Hanggang dito na lang siguro yung episode. Thank you and bye-bye. Okay, sa mga malilibre ng Wolfgang, kontakin nyo lang kami. Matry naman. Bye-bye. Bye.